Yung isang babae na tinutukoy ko na mastermind kay Madriaga, na humahawak kay Madriaga, ay bumabanat sa kanya. Isang matinding palabaso yan. Dahil iyon ay palabas lamang. Kasi sa oras na kapag halimbawa, kasi ano to, mautak din tong babaeng to eh. Sa oras na si Madriaga ay bumaliktad pagdating ng araw, at alam naman natin na babaliktad at babaliktad yan. Sa oras na si Madriaga ay bumaliktad balang araw, may pagkakataon na pwede siyang ilaglag. Pwede siyang ituro, pwede siyang isumbong na isa siya sa mga mastermind na para gipitin, ituro, or walang nyain etong si Vice President Sara Duterte. So ito yung mga halaman natin, oh. Sile, ginseng, sile, sa oregano. Yan, importante yung oregano. Tsaka itong sa buhok, yung tawag dito. Ito ay aloe vera. So didiligan natin yan guys. Yan yung mga tanim ko rito sa bahay. So yan. Yung tabangan itong sili ko ngayon, oh. So, diba? Yan importante sa mga bahay. Yan yung mga na yan. Yung mga ganyang tanim. No? Kasi yung mga yung mga gamot. Ganda na ng ginseng ko. Panis. Diba? Ganito lang ang banateros, pero mahilig kami sa mga lalo na ako. Mahilig sa mga halaman. Lalo na yan. Ito gamot to eh. Kaya kailangan alagaan para mapakinabangan. Gamot yan guys. Ano ba? Ito sile. Pang araw-araw masarap kumain pag pag may sile-sile. Ito po. Diba? Hapon na. Magandang yan. Paghapon. Ito po. Gamot kasi ito eh. Pwede siyang sa ubo. No? So, sa umaga pwede mo rin kapihin. Masarap pag pinangkapi mo. So ito guys, bumili rin tayo ng Frozen ngayong araw. Yan, hugasan yan, tapos ilalagay sa freezer. Tapos yan, mag-iihaw tayo ng bangusa. Oo. Hindi ko napapakita sa inyo kung sino nag-iihaw. Kamukha niya si Ivana Alawi. Yan, oh. Oh, di ba? Kala mo may piyesta, no? Ganyan, ulam lang namin yan, guys. Dito, stock to. Ito, ulam lang yan. Oh, syempre, healthy yan. Bangosa yan. Yung sarap yan, no? Yung mga namimiss ng mga kababayan natin, ng mga OFW, yung bangus na yan. Oo, matitikman yan pag umuwi na ulit kayo ng Pilipinas. Wala yan dyan sa ibang bansa. So, yun, oh. Sarap, oh. Ang sarap. Sarap niyan, guys, oh. Ito, bangus. Oh. Bangus. So guys, ganito na lagi ang mapapanood nyo sa mga vlog ko. Kung ano yung araw-araw na ginagawa ko, yung mga pinupuntahan ko, isisingit ko yan. Parang iginagala ko na rin kayo, no? Kasi yan ang napansin ko. Nang may iba naman, no? Masyado na rin boring yung nangyayari. Yung nakaupo ka sa isang tabi, tapos magbabalita. So naisipan ko, ganito yung magiging natin ng pagbablog. Pero magkokomento pa rin tayo. Mapatungkol sa politics world, sa mga usapang politika dito sa Pilipinas, at babanatan pa rin natin yung mga buhayan na yan na naglilipa na dyan sa gobyerno natin, no? So ito lang yung pinagkaiba. Yan, ito yan, may kita nyo yan. Yan, simple lang buhay ni Jay Guevara. Siyempre, isa ako sa mga anak ng mga bilyonaryo, pero kailangan mo maging low-key. Wow! Joke lang, bilyonaryo. Shoutout pala kay kay Kuya tawag dito, kay Kuya Rio. Ayan, siya po ang nagtato ng aking bagong tato. So hindi siya bago, so matagal na rin siya, tapos pina-enhance natin. So ang ganda niya po, yan, oh. Litaw na litaw ang Rose at si Harley Quinn. Hindi po yan yung ex ko, ha? Oo, marami.
Marami nagsasabi yung ex ko daw yan. Hindi po siya. Ang ganda-ganda niya. Ang ganda-ganda naman ni Harley Quinn. Ang ganda-ganda ni Harley Quinn para i-ano nyo. Hindi po siya yan, ha? O, wag nyo po. May ano po kasi, sinend ko sa GC. Sabi niya, parang kilala ko yan. Hindi po yan. At ito rin, si Ferdy. Yan, gumawa. At si Paring Eko. So, tatapusin na rin yan sa mga susunod na linggo. Yung ating tattoo. No? So, yan. Ganito lang magiging setup ng vlog natin. Hindi na yung katulad dati. At siguro bibili na lang ako ng mas maganda pang camera para mas malinaw ang panonood nyo. Alright? Guys, so ganyan kaganda. Pag wala na palang ban. Huli na ako, guys. Mamaya kasi may kukwento ko sa inyo. Mapatungkol kay Madriaga. Dahil hindi talaga si Marcos Jr. ang nagko-control kay Madriaga. No? At isang babae. Nako, sino kaya itong babae na to? Babae! Siya talaga yung nagko-control kay Madriaga. At ayun nga, siya rin yung talagang nagplano or nagpaplano ng lahat ng to para sirain si VP Sara. So mamaya, ikukwento ko sa inyo yan. No? So bago ang lahat yan, syempre wag niyong kalimutan na i-like and share and subscribe tong YouTube channel natin at ating Facebook page na JG Barateros at ating TikTok account na J Guevara. So ngayon, may gagawin muna tayo na ipapakita ko sa inyo. Kita nyo ba yan? Yan, yung kinis ng mukha ko ngayon. Parang wala namang pinagbago. So tayo ay nagpa-facial. First time ever na nagpa-facial ng mukha. Kahit pa paano, 'di ba? Maging kamukha naman natin si Alden Richard, 'di ba? So maganda 'yan. So eto, panoorin nyo at papakita ko rin sa inyo yung mga ginagawa ko dito araw-araw sa bahay. So let's go.
So yan mga banateros, tinapay na lang kulang. Ang lamig sa mukha. Sarap, no? At paminsan-minsan kailangan mo rin maging fresh looking. Ano? Midday. Midday. Oo. Wala akong magawa eh, kaya ganito muna ako. Tinry ko, baka may solusyon pa naman sa mukha ko. Diba? Mamaya malalaman nyo kung saan to at kung ano yung mga ano nila dito. Mga, ang tawag doon? Services. Mga services, ha? Panoorin nyo mamaya. So yun guys, tanggalin na yung mayonnaise sa mukha ko. Kaya para siyang gel. Diba? Uy. Tapos naging dingdong dantes, no? Ang niya, akala ko yung katulad nung Yung mga lang. yung natatanggal yung talaga. Iba yun. Masarap din yun eh, no? Oo, clay mask naman yun. Yan siya. Susunod. Yun, no? Kasi bagay ngayon sa skin mo yun. Sarap sa pakiramdam. Ayos. Minsan ko lang na. Tapos, lagyan ka ng serum. Ano naman yung serum? Serum para sa face mo. Kung anong bagay sa condition ng skin mo. Yun, no? Dito lang to, malapit sa amin. Kaya tinry ko lang naman. Para ma-relax din. So yan mga balateros, ito ang bumos sa mukha ko kanina. Si Leia Reyes. Leia, sabihin mo sa kanila yung mga yung mga services nyo rito. So, ito ba? Marami-rami din. Naka-video na ba? Marami-rami na rin. Meron kami ditong nails, merong lash, BB glow, BB blush, aesthetics, hydrofacial, warts removal, and many more. Kaya, punta lang kayo dito sa Extensions Bliss Aesthetic. Ayan, dito sa Santa Ana, Taguig. Sa page namin, same name din, Extensions Bliss Aesthetics. And yun lang. Yung Ano pa? Sa kuko, nasabi mo na? Nail extensions. Meron din Yes, may tattoo rin kami, brow tattoo, ayan, brow, lips, eyeliner, and body tattoo. Meron din kaming body tattoo dito, kaya kung gusto nyo, dito tayo. At soon, magkakaroon din ng massage. Yes, oo, may massage din kami dito soon, very very soon. Kaya yung gusto mag-relax, magpaganda, ayan, punta lang kayo dito. Ayan, Kita mo. Shing. Ayan ang kanyang mga certification. Oo. So, para talagang inaral nila yan para walang Mas maganda ang service. Oo. Para So yun i-follow nyo lang yung Facebook page niya na anong pangalan ulit? Extension. Ito, dito tayo, lapit tayo dito. Yan Extension Bliss at Aesthetics. Yan. So sa Facebook page, follow nyo para doon na rin kayo rumekta kung tawag doon? Appointment dito sa na to. Sa mag-inquiries kayo dito. So yun. So sarap po, tingnan nyo. Naging kahawig ko konti si Daniel Padilla. So yan, Leia, thank you. Bye-bye. Okay. Thank you. So yan nga guys, pag-uusapan na nga ho natin itong topic natin kanina na hindi nga si Marcos Jr. ang mastermind sa likod ni Madriaga. Aba, sino kaya, So, grabe, At ngayon nga, naglabas ng pahayag etong si Amy Marcos, nasabi ni Amy Marcos, hinamon si Marcos Jr. na pasinungalingan ang paratang ni Madriaga. Paratang ni Madriaga, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan, nandun ka. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para di mo itama ang kasinungalingan nito. So doon sa tawag dito, doon po sa ni Madriaga, sa kanyang mga sinasabi.
talagang alam naman natin ho na ito ay isang malaking kasinungalingan, di ba? Sobrang ano po, sobrang lalayo. Sobrang layo po ng mga binibitawan niya ng mga salita mapatungkol kay BP Sara, no? At ayun nga ay nag-react na nga dito si Senator Amy Marcos dahil alam daw ni Senator Amy Marcos lahat ng buong kwento mapatungkol nga ho dito sa kay Madriaga, dito sa mga kinukwento ni Madriaga. At isa na nga daw si Pangulong Bongbong Marcos sa isang patunay or isa sa mga magpapatotoo na kasinungalingan lahat ng mga inilalahad ni Madriaga dahil mapatungkol nga ata doon sa kanilang halalan or nung halalan na 20. Ang ganda talaga nung tattoo ko. Shoutout kay Boss Rio. Yan. Nabuhay niya ulit ang tattoo kong matagal lang patay. So yung kahit din naman ho sino ang tanungin natin, talagang obvious naman ho na kasinungalingan nga po lahat ng pinagsasabi nito ni Ramil Madriaga. At ito nga po ay isa sa mga kilalang sindikato, isang matinik, malupit na sindikato dito sa Pilipinas, etong sila Madriaga. So sino pa bang maniniwala doon? So hindi na rin to bago na kumuha sila ng witness para laban sa mga Duterte. So kamakailan lang ginamit nilang witness yan, katulad niya nila Kerwin Espinosa na siya mismo ang umamin sa sarili na siya ay isang drug lord. So ginamit din yon para laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So ngayon eto nga, may nakuha ho tayong balita na hindi talaga si Marcos Jr. ang tunay na na mastermind sa likod ni Ramil Madriaga, kundi isang babae. Sa totoo lang po, dalawa, no? Dalawa po itong dalawang babae po ang nagko-control or dalawang babae po ang kasama ho dito sa pag-uusapan natin. At ikakagulat nyo to dahil yung isang babae na nasa likod ni Madriaga ay bumabanat sa kanya ngayon. No? Bumabanat sa kanya ngayon at yung isa ay tahimik lang sa isang tabi, si Mamshi. So ngayon nga, unahin ho natin itong tahimik lang sa isang tabi. May mga bali-balita, hindi ko na lang po papangalanan pero kilala nyo naman po kung sino yung bad shot kay BP Sara Duterte. Yan po yung isa sa mga bali-balita ngayon na isa sa mga kumukontrol kay Ramil Madriaga laban kay Vice President Sara Duterte. May mga nasagap tayong balita na siya ngayon nagpupondo, siya yung nagpapakilos, siya yung parang tawag dito, siya yung utak kung ano yung mga sasabihin, kung ano yung mga dapat gawin kasi siya po ay kahit papano ay may alam sa batas. No, so siya yung nagmamanipula, kung madali salita, siya po yung nagmamanipula ng lahat ng ito, no, mga banateros, mga kabiyaya. Pati yung mga pondo, mga binabayad, lahat, yung mga galaw ng mga katulad niyan, yung mga galaw nila Treliling, ng mga makakaliwa dyan, yung lahat ng mga anti-Duterte na may koneksyon kay Madriaga, siya po daw ang kumukontrol niyan. At eto, mamaya pa pala yan. At ayun nga, no, alam nyo naman na siguro kung sino yan. Comment nyo na lang dyan sa baba kung sino yung taong yan. Yung yung unang babae na isa sa mga mastermind sa likod ni Madriaga. At eto ang pinakamalupit, mga banateros, mga kabiyaya. Magugulat kayo dito. Hawakan nyo ang bangko nyo. Yung mga postisyo nyo, ilagay nyo na ng pandikit. Kasi baka po biglang matanggal iyan, no? Kasi nga eto nga. Yung isang babae na tinutukoy ko na mastermind kay Madriaga, na humahawak kay Madriaga, ay bumabanat sa kanya na kesyo siya ay sinungaling,
Kesyo siya ay hindi totoo ang sinasabi. Kesyo siya ay si Madriaga ay hindi dapat pagkatiwalaan. So bakit, baka tanungin nyo, baka naguguluhan ngayon na, Jay, bakit niya kailangan banatan kung siya ang mastermind? Ganito nga kasi yan, isang matinding palabaso yan. Isang babae ang humahawak sa kanya pero bumabanat sa kanya dahil iyon ay palabas lamang. Kasi sa oras na kapag halimbawa, kasi ano to, mautak din tong babaeng to eh. Sa oras na si Madriaga ay bumaliktad pagdating ng araw, at alam naman natin na babaliktad at babaliktad yan. Sa oras na si Madriaga ay bumaliktad balang araw, may pagkakataon na pwede siyang ilaglag. Pwede siyang ituro, pwede siyang isumbong na isa siya sa mga mastermind na para gipitin, ituro, or walang yain etong si Vice President Sara Duterte. Ngayon, ang ginawa nitong babae na to, bumabanat siya kay Madriaga para pag dumating nga naman yung araw na ilaglag na siya ni Ramil Madriaga, ay eto ang gagawin niyang pangsangkalan. No? Yung pagbanat niya kay Madriaga. Siyempre, kahit naman di sino, sasabihin, halimbawa, ako yung nasa posisyon ng babae, tapos balang araw bumaliktad na si Madriaga. Sasabihin ni Madriaga, isa si Tutot sa mastermind laban sa pagpapatumba kay BP Sara. 'Di ba? Tapos sasabihin nung tinuturo ni Madriaga na, binabanatan nga kita dati tapos ako pa yung mastermind. 'Yon ang strategy na ginagawa niya ngayon, mga banateros, mga kabiyaya. Kaya ulit-ulitin ko sinasabi sa inyo, hindi porket nagtatanggol sa mga Duterte ay kakampi na. Hindi porket nakadikit sa mga Duterte ay kakampi na. Kagaya nga ho nung palagi kong sinasabi sa inyo, may iilan pa pong mga hudas na nakapaikot sa mga Duterte. Pero alam na rin po ng mga Duterte kung sino-sino yung mga yan. At kung sino-sino dapat ang pagkakatiwalaan nila dahil sa mga nangyari ngayon. At hindi ho tanga ang mga Duterte para hindi nila malaman kung ano talaga ang intensyon at plano ng mga hudas na yan na umiikot sa kanila. Ganun kalupit. Pero ang galing ng utak nitong babaeng to talagang nakaset up na to. Pag dumating yung araw na bumaliktad si Ramil Madriaga at ituro siya, ito yung gagawin niya sangkalan na hindi kita hawak, binabanatan nga kita eh. Hindi kita hawak dahil binibisto nga kita, tapos ako pa yung tuturo mo na mastermind mo. So sa madaling salita, etong babaeng to ay may matinding sa madaling salita, etong babae to ay medyo nakikita natin na minsan magkasama sila ni BP Sara. Minsan nami-mention siya ni BP Sara. So sa madaling salita, nakakasama niya si BP Sara. Itong babae na to, na isa sa mga mastermind sa pagkilos ni Madriaga laban kay BP Sara. So sa madaling salita, ay traidor or hudas talaga ho ang galawan nitong babaeng to. Dalawa sila una-unahin ko, yung isa tahimik lang at yung isa bumabanat kay Madriaga. Pero siya mismo ang isa sa mga mastermind na humahawak kay Madriaga. Ganong kalupit, ganong katindi ang mindset nitong mga to. Ganong kalupit ang mga pagiging hudas ng mga ito. Ang tindi, no, biruhin mo yun naisip niya yun. Ang bilis niyang maisip yung ganong strategy, no? Napaka-advance niya mag-isip. Tapos ngayon, napagtanto ko tuloy sa isip ko na hindi kaya yung mga una niyang sinabi noon sa atin, baka isang kasinungalingan lang, no? Baka isang kasinungalingan lang yung una niyang mga sinabi sa atin, na tayo naman paniwalang-paniwala, nakakampi talaga natin siya. Yung pala bandang huli, hindi pala. Ano? Mga banateros, mga kabiyaya, yan ang sinasabi namin sa inyo ng buong Banateros Brothers. Palagi ho namin pinapaalala sa inyo na wag ho tayo basta-bastang magtitiwala. Hindi porket nakasama, nakakausap, hindi porket nakikita natin parang malapit sa mga Duterte, pagkakatiwalaan na hugad natin. Hindi ho ganun.
kailangan ho nating mas taimtimin or palakasin pa ang ating pang-amoy na sa mga hudas na lumalapit sa mga Duterte. Dahil hindi natin alam na baka may mga intention lang yan. Marami. Una-una, nandyan si Cebu. Si Cebu, sa ibang pangalan nito, eto marami nagsasabing hudas din to, si Pam Barecuatro. 'Di ba? Pagkatapos ni Pam Barecuatro na gamitin si Pangulong Duterte sa kanyang pangangampanya at tinalo niya nga si Gwen Garcia. Tignan niyo nangyari. 'Di ba? Ay tinatanggi niya na ang mga Duterte. At sa halip ang Duterte pang itinuro niya na ang sinisi niya mapatungkol doon sa pag-landslide or pagmatinding pagbaha na nangyari sa Cebu. 'Di ba? So tayo kaya nga hindi lahat talaga ng sa totoosin may yung sinabi ni Vice President Sara Duterte noon na sinasabi sa atin na hindi porket inendorso namin, hindi porket inangat namin yung kamay, kaagad nyo agad iboboto. Siyempre, kailangan nyo rin yung kilalanin or kalitasin, basta yun na yun. Bulol yarn. Kailangan talaga nating gawin yon, lalong-lalo na sa panahon ngayon para hindi na ho tayo magkamali dahil paulit-ulit na ho tayo nagkakamali. Nabudol na tayo ni Marcos Jr., nabudol na tayo ng iba pang mga politiko, magpapabudol pa ba tayo ng paulit-ulit? So sana hindi na dapat na mangyari pa yon, no, mga banateros, mga kabiyaya. So itong balita na to, galing ito sa puting kalabaw na nandiyan sa Congress. Sino yung puting kalabaw na yan, Jay? Na may puting kalabaw ka na, hindi. Alam nyo, yung mga ganitong mga bagay din kasi, kung talagang kayo ay mabusisi, at kung pagdudugtong-dugtongin nyo lahat ng tawag dito, lahat ng mga nangyayari sa mundo ng politics world, mapagtatanto nyo rin at mapagdudugtong-dugtong nyo rin lahat hanggang sa mapunta kayo doon sa dulo na yon, doon sa pinaka-point na yon. Tsaka uso na yan mga banateros, mga kabiya. Kunwari, di ba? Kunwari, kalaban. Kunwari, kakampi. Yun pala, pailalim pa lang ginagapang at winawasak ang mga Duterte. No? Paulit-ulit na nangyayari yan. At nangyayari ngayon. Kaya nga itong babae na to, na sinasabi ko sa inyo, na nasa likod ni Madriaga, etong si number 2 na babae, ay sobrang hudas po ang pag-uugali nito. Kasi po, unang-una, binabanatan niya rin po ang administrasyong Marcos, pero yun lamang po ay isang palabas lamang. At ang matindi pa dito, alam din ng administrasyon na palabas lang yung ginagawa niyang pagbanat sa kanila. Kunwari, babanat sa administrasyon, yung pala kakampi pala talaga. Para hindi mapaghalataan at para masasabi nating spy siya sa lahat ng galaw ng mga Duterte. Kaso, mautak ang mga Duterte. Hindi rin nila pinapaalam at walang nakakalam kung ano talaga ang nasa kaisipan or plano ng mga Duterte. Kahit sino ka pa. No? Kaya nga, ako sobrang natutuwa din na sana wag talaga din masyadong magtiwala din ng mga lalong-lalo na si BP Sara dito sa babaeng to dahil bukas ang makalawa, pwede siyang tuklawin, pwede siyang ilaglag nito. Pwedeng ito pa nga yung masasabing tatapos sa buhay niya. Masasabing baka ito pa yung taong yon, yung sinasabi ni BP Sara noon nagugurgur sa kanya. Oh, grabe no. Alam nyo, nung nabalitaan ko, sabi ko, edi sinabi muna sa akin, diba? Pagkasabi sa akin, iniisip kong mahigit. Sabi ko, nga, no? Pwedeng mangyari. No? Pwedeng mangyari na habang bumabanat siya, alam ng administrasyon na bumabanat siya sa administrasyon, bumabanat siya kay Bongbong Marcos, bumabanat siya sa mga kaalyado ni Bongbong Marcos, pero ang tunay na kwento ay kakampi pala talaga siya ng administrasyon. At kaya niya lang ginagawa itong pagbanat na to is para pagkatiwalaan siya ng mga Duterte. Kaso, sorry ka girl. Girl, sorry ka. Hindi ganun katanga ang mga Duterte.
Matagal na rin siguro siguro matagal na rin siguro nilang alam na ganyan ang kalakaran mo, ganyan ang estilo mo. Ewan ko lang ewan ko, hindi ko 100% sure, pero hindi naman, ulitin ko, alam ng mga Duterte yan kung sino yung mga hudas sa paligid nila. Sa totoo may isa pang lalaki dyan na hudas, di ba? May kwento ko na sa inyo yan. May isang lalaki na hudas na unti-unti nang, or may gusto nang bumaliktad. Gusto nang kumampi sa panig ng mga anti-Duterte kasi ayaw niyang gipitin pati rin siya. Ayaw niyang ayaw niyang maungkat yung mga issue na dapat sa kanya. Itong lalaki naman na hudas na to, naikwento ko na rin to sa inyo, na antindi rin pala ng pagiging hudas nito. No, akala natin okay na okay. Akala natin sobrang sobrang mapagkakatiwalaan siya. Yung pala bandang huli mas brutal pa pala. Mas grabe pala itong lalaking ito. No, itong hudas na to. Ito, malapit na rin yan lumabas. At alam ko sa 2028 maglalabasan talaga ang mga taong may dalawang muka. O matatawag na two-face. No? Mga taong balik harap, mga taong plastic, mga taong manggagamit, no? Malapit na yan. Baka nga 2027 pa lang makita na natin. Pati yan yung mga nasa kaalyado ni Marcos Jr. Bukas sa Makalawa may mga bumabalik. Sa totosin may mga bumabaliktad na nga 'Di ba? Unti-unti na yan sila, mga banateros. Kaya ako lang naman, kaya ako nilalabas tong mga ganitong video is para ma-warningan kayo na hindi nga porket dumidikit, kakilala, lumalabas sa bunganga nila ng mga maka-Duterte sila, 100% na hindi nila iiwanan etong mga Duterte or hindi nila ipagkakalulo. So marami pa lang talagang hudas pa na natitira sa kampo or mga umaaligid sa mga Duterte. Alam nyo, isa lang talaga hanggang ngayon ang matuturing ko na 100 or trillion percent na hindi uhudasin ng mga Duterte. At sa halip ay mas ginusto niya pang mahirapan siya kaysa ipagkalulo ang mga Duterte sa mga kalaban nito. Walang iba kundi si Pastor Apollo C. Quiboloy. Tingnan nyo, di ba? Yan talaga ang lehitimong masasabi mong mapagkakatiwalaan mo na talagang mahal, hindi ipagkakalulo ang mga Duterte, hindi ibebenta ang mga Duterte, hindi ipagpapalit sa limpak-limpak na pera ang mga Duterte, hindi ipagpapalit ang kanilang pagkakaibigan, ang kanilang samahan dahil lang sa pera or dahil lang sa kanyang sariling kaligtasan. Tingnan nyo, di ba? Yung SME9, tinanggalan ng prangkisa. Yung KOJC members, sinaktan, binastos. Yung ari-arian ng KOJC gustong kunin, gustong angkinin na hindi naman ni pisong duling, walang perang inambag ang gobyerno dyan, kahit administrasyon pa ni Pangulong Duterte at ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero gusto nilang kunin yung ari-arian ng KOJC, di ba? Si Pastor ginipit, pinaratangan ng sandamakmak na kaso na hanggang ngayon hindi pa rin napapatunayan, mga banateros, mga kabiyaya. At ang masaklap doon, nakakulong si Pastor sa salang, hanggang ngayon hindi pa rin napapatunayan. Anong kalagayan ni Pastor ngayon? Nahihirapan sa kulungan, malayo sa nakaugalian niyang ginagawa sa pang-araw-araw, malayo sa kanyang mga membro, 'di ba? Malayo sa kanyang matatawag na kaharian diyan sa KOJC compound, 'di ba? Malayong yung buhay niya ngayon. Kasama niya mga preso, init, lamig, 'di ba? Ang kanyang dinadanas sa kulungan. Napakasimple lang ng gagawin niya. Ilalaglag niya lang ang mga Duterte. Susunod lang siya sa kagustuhan ng administrasyon. Yung mga hirap na dinadanas niya ngayon, hindi niya nadadanasin yan. Pero anong ginawa ni Pastor Apollo C. Quiboloy? Mas minahal at mas sinusuportahan niya pa rin ang mga Duterte. Yun dapat,
No, yun talaga yung masasabi nating mapagkakatiwalaan. 'Di ba? Kasi ito, isipin nyo, anong mapapala niya sa mga Duterte at lalo ngayong na nangyayari ito? 'Di ba wala? May mapapala ba si Pastor sa mga Duterte? Sorry wag nyo masamahin 'tong sinasabi ko, pero ang ibig ko sabihin alam naman natin kung gaano gipitin ng mga Duterte. Baka sabihin nyo, hindi kasi, kaya sinusuportahan ni Pastor kasi may napapala siya sa mga Duterte. Hindi ho ganun. Sa halip, baka yung mga Duterte pa ang may napapala kay Pastor. Sorry yun lang sa sarili ko opinion to. Hindi rin po ako kalaban ng mga Duterte. No? Ang sinasabi ko lang, sarili kong pananaw. Baka nga, mas nakinabang pa ang mga Duterte kaysa dahil kay Pastor. Pero si Pastor, walang kinukuwang pakinabang yan or walang hinihinging kapalit yan sa mga Duterte, kapalit ng pagsuporta niya. Diba? Yun dapat yung isa sa mga pagkatiwalaan mo. Hanggang ngayon, naginipit siya, nakakulong, Duterte pa rin. Talagang hindi niya binitawan hanggang dulo ang mga Duterte. Yun dapat ang pagkatiwalaan natin, mga banateros, mga kabiyaya. Hindi yung mga taong putahin na kung magpakita ng suporta sa mga Duterte, halos akala mo pati buhay nila itataya nila. Nung gigipitin na sila, anak ng teteng, unti-unti nang nagkakabaliktaran, Kaya mga banateros, mga kabiyaya, mag-ingat ho kayo, no? At i-comment nyo na lang din dyan sa baba kung sino yung dalawang babae na tinutukoy ko at babasahin natin yan. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Ay pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So ganitong tema na po ang gagawin nating vlog at pagbabalita sa inyo. Hindi na po yung katulad ng dati to. Tatanggalin ko na rin tong kortina na to. At sa mga gusto nga palang bumili ng aking MacBook Pro, ano ba to? M4, no? Ang bili ko po dito ay 219K. 219K. 6 months pa lang po sa akin to, hindi ko to naibiyahe kahit saan. Andito lang to sa bahay. Makinis na makinis, bagong-bago. Nasa akin pa ang resibo, na kasama pa ang charger. May monitor pa kung gusto. Ibinibenta ko na po kasi nga ang gagawin ko pong vlog, ang mapapanood nyo sa mga video ko ay parang yung normal ng vlog, kung ano yung buhay na ginagawa ko. Tapos nandun din po, hindi mawawala doon sa mga video yung komentaryo natin mapatungkol sa politics. Para naman maiba at malibang din kayo ng mga nanonood. So yun, maraming salamat syempre sa pagsuporta nyo sa SMNI, sa Vox Populi, sa Bonateros Brothers, sa Pamilyang Duterte at kay Pastor Apollo Kibuloy. Huwag nyo na rin pong kalimutan na i-like and share ang aking video at i-follow ang aking Facebook page sa JJ Banateros at J Guevara sa aking TikTok account. So maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros.